So, my height guys is 5'5". So, abot natin si XR150L. So, kung may taller height pa kayo, mas advantage yon. I don't wanna just get by in life before we die. I wanna live a single time, no chances to revive. Days are slip away sometimes when pressure holds too tight. Only I can make up my mind and override the fight. I've been patient, waiting for an answer, contemplating. Didn't get me any closer to the reason why I feel the need to do it Honda XR150L, finally, nandito na nga sa kasa. Dito sa may Honda Big Bike Tagum. At syempre, bagong modelo ng motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At tatalakayin na din natin yung specs, features, at syempre yung updated price ng motor na to. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! Finally guys, ayan, nasa harapan na nga natin yung pinakahihintay ninyong Honda XR150L. So, aside sa color white variant, meron din silang available na black dito. So, first, yung una mo talagang makikita sa kanya is yung kanyang graphics design sa decals. So, makukumpare mo talaga yung old model dito sa bagong modelo. At the same time, pagdating dito sa front, ayan yung kanyang front look. So, dito sa headlights, still, naka-bulb type pa rin. Turn signal, naka-bulb type pa rin. Napakaganda ng paint job ng pagkaka-white na to. Talagang glossy siya. And at the same time, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang rubber boots. Telescopic pa rin yung suspension. Single disc, dual path piston brake caliper. And pagdating sa wheel, of course, ayan, yantas pa rin or naka-spoke. At ito ay merong tire size sa front na 90 by 90 by 19 inches. Ayan. Tapos, ito naman yung side profile niya. O, diba? Apakaangas. Then, pagdating din sa kanyang paint na black at saka sa white, talaga nag-complement, no? So, nabagay yung kanyang paint dito sa tangke at saka dito sa paint niya, dito sa kanyang side fairings. Then, pagdating sa decals, ayan, nag-complement talaga. So, ito yung kanyang side profile, guys. Napakaangas ng kanyang bagong decals. Talaga masasabi mong bagong-bagong modelo. So, isa pa sa pinagmamalaki ni Honda na in-upgrade this year, of course, yung kanyang before is analog, ngayon ay naka-fully digital instrument panel na din siya, kagaya nung kay CRF 150L. Comment down below kung na-satisfied kayo sa bago niyang upgrade. Ito yung buttons and switches niya. Of course, electric start. Sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal, and horn. So, sa kanyang buttons and switches, guys, bago na din yung design, no? Tapos, naka-naked handlebar pa rin siya. And nga pala, pagdating dito sa kanyang dashboard, guys, meron siyang select at saka set button. So, if ever meron kayong i-change dito sa kanyang dashboard, meron kayong mapipindot dito. And still, naka-mechanical key. And of course, nandito pa rin yung kanyang pride of ownership, which is yung kanyang logo na Honda. Ayan. So, pagdating naman sa kanyang fuel tank, malaki pa rin yung fuel tank niya, guys. So, hindi ka na mangangamba na baka madaling maubusan ka ng gasolina dahil meron siyang malaking fuel tank capacity na 12 liters at ito ay kayang umabot up to 36.7 km per liter. So, kung ita-times mo yun, malililayo na din yung maaabot mo paggamit tong motor na to. And still, sa mga nagtatanong, ito pong motor na to ay naka-carb pa rin. Ayan. Kitang-kita yung carb type niya. So, sa kanyang seat, of course, generous pa rin yung kanyang seat cushion. At yung kanyang rear carrier, hindi pa rin tinanggal. So, if ever meron kayong ilalagay dito na gamit, this one is, pwede kayo maglagay ng 5 kilograms. So, yung mga naglalagay dito na isang sakong bigas, maling-mali po yun. Kasi yung kanyang kaya lang i-carry is 5 kilograms. And then, dito tayo sa baba.
Of course, ito yung kanyang engine. So, nandito yung kanyang kickstart. So, still, this one is hanggang 5 transmission lang. Manual pa rin. Tapos, nandito kanyang brake pedal. No? Ito yung brake pedal niya. Napaka-solid pa rin ng metal. Tapos, yung pillion step ng driver. Foot peg ng angkas. Naka-rubberize pa rin. Tapos, swing arm pa rin yung ginamit. Tapos, naka-monoshock pa rin siya, guys. Monoshock pa rin yung gamit sa kanya. And then, yung tire size niya naman sa likod is 110 by 90 by 17 inches. And ang napansin ko din, napaka-solid din ng tire niya, no? And still, naka-spoke pa rin. And for me, goods na goods yan. At sa mga nagtatanong, naka-disc brake na ba? Still, hindi pa po siya naka-disc brake. Naka-drum brake pa rin po siya hanggang ngayon. Comment down below if ever i-upgrade to by year 2026. Gusto niyo ba itong i-disc brake? Ayan, paki-comment naman sa baba. So, next, ito yung kanyang tambucho. Pagdating sa tambucho niya, may heat guard para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw. And of course, yung kanyang exhaust end cap na parang chrome. At sa tail naman, still naka-bulb, brake light naka-bulb pa rin. Tapos nandito yung kanyang plate. Push ng plaka dito, guys. Dito yung lagay ng plate. So, mas visible yung plate nyo pagka gabi kasi may ilaw siya. And then, ito yung reflector for added visibility during your night ride. Tapos, ito naman yung kanyang side profile dito sa kabila. May cover pa rin. Of course, plastic yan. So, ito yung kanyang PSI. So, sa front, dapat 150 by 150. And then sa likod, 150 by 200. I think sa hangin to. Comment down below kung tama ako, no? Sa air to ng gulong. Tapos, metal yung swing arm. At napansin ko lang, pagdating dito, may cover yung kanyang, maganda yung cover ng kanyang chain. Pero, kanina, akala ko metal plastic. Pero meron siyang paint na silver. 'Di ba? Angas. Tapos, ito yung foot peg ng angkas. And of course, yung kanyang cambia. So, this one is manual. 5 hanggang 5 yung transmission niya. So, again, kagaya ng sinabi ko kanina, naka-dual flat piston brake caliper, single disc, and for me, goods na goods yan. Maganda na yung braking system ng motor na to. Tapos, ito yung itsura niya dito. So, itong motor na to, guys, maganda gamitin pang off-road kasi nga built to pang off-road. So, kung dati si CRF yung palagi natin dinadala or mas aggressive yung itsura ni CRF dati, ngayon, talagang halos magka-match na sila ni CRF pagdating sa look. No? So, comment down below, anong gusto nyo? XR na ba? Or still CRF pa rin? I just want to know in the comment section below. Tapos, ito yung kanyang mga levers. Ayan. Lambot ng kanyang clutch, guys. And then, pagdating sa kanyang side mirror, round pa rin. Ganda. Classic. Round yung side mirror niya. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang specs. Of course, this Honda XR150L 2025 model is still powered by 149cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, at ito ay may lakas na 8.72 kilowatts at 6,000 RPM and max torque of 12.1 Nm at 6,000 RPM. Merong bigat lamang na 130 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kaya tong i-maneuver. So ngayon, sasakyan natin para makita ninyo kung abot ba ng height ninyo. So, my height, guys, is 5'5". So, abot natin si XR150L. So, kung may taller height pa kayo, mas advantage yon. Ayan. Meron siyang seat height na 834mm at yung ground clearance naman niya is 245mm. So, abot nyo to. Kung height nyo din is 5'5", 5'4", kaya pa rin tong abutin. Yun nga lang, nakatiptoe tayo, no? So, at the same time, pansin ko lang pag upo ko, bumababa yung upuan niya. So, napakalambot ng suspension niya sa likod. And for me, goods na goods yan. And then, pagdating sa turning radius, napakalawak. Ayan, o. Lambot din ng clutch, guys. Ito yung itsura natin pag nakaupo tayo. O, diba? Saka napakagaan lang siya. Nagagaanan ako dito sa pang-off-road na motor na to. Stig. At natapos na nga natin maikutan si Honda XR150L 2025 model. If ever interested kayo dito sa motor na to, ito ngayon ay may presyong spot cash is 96,900. Pero kung gusto nyo nang kunin ng hulugan, down payment is 7,461 at monthly sa 3 years na 4,539 at rebates na 200. Pero kung ayaw nyo naman ng 3 years, meron silang 1 year up to 2 years.
So, pili na lang kayo dyan guys kung aling bracket yung gusto nyo. And of course, this one is available dito sa may Honda Big Bike Tagum, Kanokotan, Tagum City. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Honda XR 150L. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At anong katangian nito kung bakit ito yung kukonsider nyo bilhin ang ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang guys sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow my Facebook page and Instagram, TikTok, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!